Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo'y magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo'y aming makasama muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Binabati natin ang lahat na ating tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at sa AWR Station 89.1. Mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at mga taga-subaybay natin mula sa ibayong dagat, pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Diyos. Sa programang ito, sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan ng mahahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin na hindi lamang kaalaman, kundi mas malalim na pagkakilala sa Panginoon at higit na pag-ibig sa kanyang mga pangako. Sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong oras, makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin ngayon muli si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta ka sa oras na ito, Pastor? Mabuti naman dahil lang sa biyaya ng Panginoon. Amen. At isang kagalakan din po na makasama po kayo sa ating pagdidiscuss ng ating lesson. At sana po ay matunghayan natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Iabrasak mo't ti panangkablaw kada kayo nga makaawa dahil nga balikas. Sabay kadi. At ang Panginoon ay magbigay ng katuwaan sa ating pag-aaral at ating pagdidiscover sa kanyang pag-ibig. Amen. At syempre, kasama din natin ang kilala natin sa oras ng pag-aaral. Siya ang Sabbath School at Personal Ministry Director ng Southern Luzon, Philippine Union Mission, sa katauhan ni Pastor Relino Urbi. Kumusta ka, Pastor Ray? Maraming salamat, Pastor Julius, sa tamang pagbigkas ng aking apelyido, Urbi. Yan ay nagpapatunay na ang Panginoon Diyos ay napakabuti sa atin. Kaya nga't narito tayo upang baybayin, pag-aralan, talakayan ng salita ng Panginoon Diyos na nagbibigay ng mas magandang layunin para sa ating buhay, kinabukasan at pag-asa ng kaligtasan. Pinabati kong lahat ng mga nanonood dyan sa US, ganun din dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Purihin ng Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Amen. Tayo po ay nasa panghuling trimestre sa ating pag-aaral na may pamagat, mga aral ng pananampalataya mula kay Josue. Tunay na kamangha-manghang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon, tayo ay maghanda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng ating leksyon. Kaya tinihikayat kong bawat isa na ilabas ninyong inyong mga Biblia at sumunod sa ating pagbubulay-bulay. At upang tayo ay gabayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin si Pastor Ray na manguna sa atin pong pambungad na panalangin. Tayo po ay manalangin. O Panginoon Diyos, sa maraming banal, napakabuti niyo sa amin. Sapagkat narito na naman kami upang pag-aralan ang iyong mga salita. Magsalita ka sa amin, Panginoon Diyos, sa magitan ng iyong mga ginintuang salitang pag-aaralan namin at may sa kabuhayan ito at maging manatili kami bilang iyong mga tagapagsunod o kaya mga alagad at naghahanda kami sa malapit na palatin ng aming Panginoong Jesus. Pagpalain ang bawat nag-aaral ngayon at sumusubaybay sa programang ito. Maibigay sana ang bawat isa sa kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay nasa pang-apat na leksyon na ng ating pag-aaral sa trimestre ito na may pamagat na ang tunggalian sa likod ng lahat ng tunggalian. Naway maging makabuluhan at mapagpalang ating pag-aaral habang ating sinusuri ang aklat ni Josue. Ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Josue Kapitulo 10, ang talata ay 14.
at hindi nagkaroon ng araw na gaya niyaon bago nangyari yaon o pagkatapos niyaon na ang Panginoon ay nakinig sa tinig ng tao sapagkat ipinakipaglaban ng Panginoon ang Israel. Mga kapatid, naranasan nyo na ba ang matinding pakikibaka sa sarili man o sa pamilya o sa paligid natin? Ngayong araw o ngayong oras na ito ay pag-aralan natin ang isa sa pinakamahalagang katotohanan sa kasulatan, ang realidad ng tunggalian. Maging ito man ay personal na pakikibaka, hamon sa pamilya, o maging mga digmaan sa buong mundo, sa likod nito ay may mas malalim na labanan. Pinapakita ng Biblia na ang ugat ng lahat ng tunggalian ay spiritual na labanan. At kung maunawaan natin ito, hindi lamang tayo haharap sa mga pagsubok ng buhay ng may tapang, kundi matututo rin tayong lubos na umasa sa Panginoon na siya lamang ang nagbibigay ng tunay na tagumpay. Mga kapatid, halina't sama-sama nating suriin ang paksang ito sa pamagitan ng tatlong mahalagang punto na magbibigay liwanag sa atin. Ang unang punto ay cosmic conflict, ang pangalawang punto ay champion conflict, at ang pangatlong punto ay conquering conflict. Isa-isahin natin ang tatlong puntong ito upang ating makita kung anong leksyon na dapat pinapakita ng ating Panginoong Diyos sa atin. Unahin natin ang unang punto, ang cosmic conflict. Pastor Marvin, ibigay mo nga kung ano yung background ng unang puntong ito. Balikan natin ang nakaraan para may connect, para masundan po natin yung ating pag-aaral. Okay. Pag titingnan po natin, nakatawid na sila doon sa Jordan at nandun na sila sa Gilgal. Yun yung first encampment na kung saan yung Israel, bago sila umatak doon sa Jericho. Jericho, nagcamping pa sila doon. Oo. Ngunit, tingnan natin, itong mga Israel, hindi sila train na mandirigma. Slave sila. Then doon sa desert, walang training. Paano nila ngayon mapupuksa ang kaaway? Doon sa labanan na yon. Walang training. Maganda yung ating text, Pastor Jules, na binasa mo kanina. Doon sa huling praise, sabi doon, the Lord fought for Israel. Doon pa lang na praise. Bakit yung mga tao doon sa lugar na yon ay talagang nilagay nila yung safe, yung sinecure nila yung lugar. Oh. Bakit? Nalaman itong mga tao ito doon sa Jericho, yung mga tao doon, nalaman yung mga nangyari doon sa Israel. Paano ilabas ng Panginoon sila, paano nag-cross, paano namatay yung mga sundalo ng Egypt. Then ngayon, papapunta na sila doon sa kanila. Oh. Do hindi sila na-train na sundalo, ngunit mayroong buhay na Diyos na siya ang lumalaban sa kanila. Pero mo, ikakangkar nila yung Jordan ay hindi sa pamamagitan ng spear or pana o ano pa man, na during that time modern warfare. During that time, hindi ngayon gumamit na ng eroplano, may B-12 na, missiles na. may mga missile na. Noong panahon na yon, hindi, mano-mano. Oh. Pero hindi sila na-train na ganon. Oh. Umaasa lang sila doon sa kapangyarihan ng Panginoon. Doon sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya makikita po natin ito, yung cosmic conflict. Bakit cosmic conflict ito? Nakita natin yung author
ay kanyang inilagay yung conquest doon sa Jericho, doon sa framework. Ano bang Tagalog ng framework? Oo. Doon sa framework ng Great Controversy Drama. Ibig sabihin nito, doong panahon ng conquest doon sa Jericho, inilagay dito doon para magbigay sa atin ngayon ng pagkaunawa. Doon, ang nangyari doon at saka mangyayari ngayon. Na the battle is not people, but the battle is against principalities. Yun ay, it is the kingdom of God and the kingdom of darkness. Ang origin niyan ay sa langit pa. Yung cosmic battle na yan. So, balikan muna natin yung history ng conflict doon sa Revelation 12. Apocalypse. Yung Revelation 12, ito po yung summary ng great controversy. Napakarami yan, pero ito lang yung gist. Kaya pagbasahin po natin yung 12:7 to 9. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka at hindi sila nanalo ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Tingnan mo, ito yung history. Pagdating doon sa karanasan ni Josue, yung the captain of host in heaven is the same captain of host in the experience of Josue. Tingnan po natin doon sa Joshua 5:11 to 13, 14, 15. At nangyari nang si Josue ay malapit sa Jericho na kanyang itiningin ang kanyang mga mata at tumingin. At narito nakatayo ang isang lalaki sa tapat niya na may kanyang tabak sa kanyang kamay na bunot. At si Josue ay naparoon sa kanya at sinabi sa kanya, "Ikaw ba ay sa amin o sa aming mga kaaway?" At kanyang sinabi, "Hindi, kundi ako'y naparito ng parang prinsipe ng hukbo ng Panginoon." At si Josue ay nagpatira pa sa lupa at sumamba at nagsabi sa kanya, "Anong sabi ng aking Panginoon sa kanyang lingkod?" At sinabi ng prinsipe ng hukbo ng Panginoon kay Josue, "Hubarin mo ang inyong panyapak sa iyong paa sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal," at ginawang gayon ni Josue. Yung prinsipe ng hukbo, doon sa Revelation, si Michael doon at saka yung prinsipeng hukbo dito, pareho yan sila. Di ba? Nakita nyo yung sequence ng ating pag-aaral. So, in the cosmic conflict, the battle yun ay panalo na. Sa langit, panalo na eh. Yun yung gist. Ito naman ay claim na lang nila yung pangako na nangyari na. Now, paano natin sabihin na yun ay ang Panginoon? Kasi ito, pag nakita natin yung experience ng conflict nito ay ang Panginoon ang bida. Hindi ang bida ay yung kaaway nila. Yung mga Israelitas dito eh. Dito ay it's a battle of God ito. Now, tingnan mo, sabi pa doon na take your sandal off. Nung kinausap ang Panginoon sa Moses doon sa Midian, ano yung command niya? Ganon din. Di ba ganon din? Kasi tapos sa inintroduce yung sarili niya, I am that I am. Sino yung I am na yon? Panginoon. Ang ganda nito eh. So in the cosmic conflict, yung battle na yan, ay ang Panginoon will fight for us. Ang gagawin lang natin, we should be
under His command, under His banner. Yung flagship sana natin yon ay yung victory na ibinigay na ng ating Panginoon doon sa cross. Oh. Kaya itong mga ito, pag titignan natin yung gera na nangyari, pero mo iikutin lang yung horda, yung Jericho. O iikutin lang yung Jericho na ganyan. Bagsak na. Anong through their shout and so on, bagsak sila. Oh, ngayon ikutin mo ang kalaban ngayon ng Venezuela. Ikutin mo 'yon, babagsak ba 'yon? Ikaw ang babagsak. Ngayon pag wala kang missile, wala. Diba? Pero this is spiritual warfare. Ang sinasabi po ng ating lesson, it is spiritual warfare. And when it is spiritually warfare, we should be also armed spiritually. Amen. And we should be under the banner of our Lord Jesus Christ Amen. to claim the victory in the battle. Amen. Paganda. Yung unang punto, pang sansinukob na alitan. Na kwento ni Pastor na yung pang sinukob ay nag-umpisa sa langit, kaya bumaba, ibig sabihin, intero na. Na ang alitan, ang conflict ay napasama na ang bawat isa sa atin. Yung hangarin ni Satanas sa lupa ay sa langit na hindi nagwagi. Dinala niya ngayon dito sa lupa. At patuloy na ginagawa ng kaaway kung papaano siya maging ganun din ang hangarin niya noong sa langit na kanyang layunin. Kaya nga't nung napasa lupa na, ang sabi dito ay maganda yung sinabi ni Pastor na ang labanan ay hindi sa mga taong mandirigma kagalingan, kundi ito spiritual warfare na, mga kapatid. At totoong makita natin, ang banal na kasulatan ay hindi nagtatago kung ano talaga ang itsura o kaya gawain ng kaaway. Ayon dito sa Deuteronomy, Pastor, 32:17. Ano ba ang ipinapakita ng kaaway? Dahil sinabi ni Pastor Marvin kanina, yung framework ay labanan ng mga Diyos. Dito 17, kanilang inihain sa mga demonyo na hindi Diyos, sa mga Diyos na hindi nila makilala, sa mga bagong Diyos na kalilitaw pa lamang na hindi kinatatakutan ng inyong mga magulang. Nakita nyo? Kaya si Satanas gumagawa ng lahat ng paraan para hadlangan ang plano ng Diyos na ang mga Israelita ay magtagumpay na gayon na lamang. Ginawa lahat ng kaaway. Paano niya gagawin? Gawin niya lahat ng mga kaaway ng Israel na sumamba sa Diyos-Diyosan. At ginagawa niya ng paraan ang lahat, pati Israel, na madala sa pagsamba ng Diyos-Diyosan. Upang sa ganoon, manalo siya hindi sa labanan ng warfare, ng lakas, kundi labanan ng patungkol sa holiness, patungkol sa spiritual na bagay. Kaya nga't maganda yung sinabi kanina na patungkol sa ang kinatatayuan mong lugar ay Banal. banal. Yun ang sinagot niya, Pastor Marvin, di ba? Ikaw ba'y para sa amin o kaaway? Hindi siya sumagot na, oo, ako'y kasama mo. Hindi. Kundi ang sagot niya ay patungkol sa kabanalan. Ang sagot niya ay patungkol sa pagsunod. Ang sagot niya ay patungkol sa pagkilala ng Diyos na siya ang dapat sundin at pagbigay ng pansin sa kanyang mga kalooban. Kaya napakaganda ito ng pangsansinukob na alitan ay galing sa langit, bumaba sa lupa, ginagamit ng kaaway ang mga tao upang lumaban sa Panginoon Diyos. Pero ang Panginoon Diyos ginagamit naman ang Israelita upang labanan mismo ang plano ng kaaway na mapa sa kanya ang lahat ng mga ito. Okay. At nakita natin na naunawaan ni Josue na ang labanan ay bahagi ng mas malaking tunggalian. Kanya't sinabi kanina na kung saan ay ano ba yung hawak lang nila doon sa
kubkubin nila na lugar, talagang ito'y hindi kayang kubkubin ng kanilang mga armas. Pero naunawaan ni Josue, kanya gusto niya ang presensya ng Panginoong Diyos na sa kanya bago siya pupunta na kasama ang kanyang mga kasamahan. Kapatid, naunawaan mo rin ba na ang conflict na dumarating sa iyo ay ito'y bahagi ng mas malaking tunggalian? Kapag may kaaway ka, ay hindi ang totoong kaaway mo yung tao, kundi ito'y bahagi ng mas malaking tunggalian. Kapag nag-aaway kayo ng asawa mo, ay hindi yung asawa mo ang talagang kaaway mo. Ang kaaway mo ay yung si Satanas, na bahagi tayo ng mas malaking tunggalian. So, ngayong umaga, ngayong oras na ito, ay ating nakita, mga kapatid, na itong tunggalian na ito, mula dito sa aklat ni Josue, na ating nakita, ay naunawaan niya na ang labanan ay bahagi ng mas malaking tunggalian. Ngayon tayo dadako sa pangalawang punto, champion of conflict. Kung ano yung ating pwedeng makita dito, Pastor Marvin, sa pangalawang punto. Ang tanong doon ay, paano tayo maging champion? Doon sa conflict. Hindi kagaya ni Pacquiao na palaging champion. ano ba yung sikreto nito para ito ay maging champion? 'Di ba, ang isang champion para sa atleta, kung gusto niyang maging champion, mayroon siyang preparation. 'Di ba? Kunyari, pag si Pacquiao, magdadaging siya, may conditioning 'yan eh. Ito tignan po ninyo. Ang nangyari doon po sa chapter 6 verses 4 and 5. Ito po ang sabi. At 7 saserdote sa unahan ng kaban ay magdadala ng 7 pakakak na may sungay ng tupa. At sa 7 araw ay inyong liligiring may 7 ang bayan, at ang mga saserdote ay hihipan ng mga pakakak. At mangyayari na pagka hinipan nilang matagal ang sungay ng tupa at pagka inyong narinig ang tunog ng pakakak, ay hihiyaw ng malakas ang buong bayan, at ang kuta ng bayan ay guguho, at ang bayan ay sasampa, ang bawat isa'y tapatan sa harap niya. At tinawag ni Josue na anak ni Nun ang mga saserdote at sinabi sa kanila, buhatin ninyong kaban ng tipan at magdala ang 7 saserdote ng 7 pakakak na mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban ng Panginoon. At kanyang sinabi sa bayan, magpauna kayo at ligirin ninyong bayan at papagpaunahin ninyo ang mga lalaking may sandata sa unahan ng kaban ng Panginoon. At nangyari na pagkasalita ni Josue sa bayan, ay nagpauna sa Panginoon ng 7 saserdote na may tangang 7 pakakak na mga sungay ng tupa at humihip ng mga pakakak, at ang kaban ng tipan ng Panginoon ay sumusunod sa kanila. At ang mga lalaking may sandata ay nagpauna sa mga saserdote na humihip ng mga pakakak, at ang bantay lingkod ay sumunod sa kaban ng mga saserdote ay humihip ng mga pakakak hanggang sila'y yumaon. At niutos ni Josue sa bayan na sinabi, huwag kayong hihiyaw, ni huwag ninyong iparinig ang inyong tinig, ni huwag magbubuka ang inyong bibig ng anumang salita hanggang sa araw na aking sabihin, kayo'y hihiyaw, kung magkagayo'y hihiyaw kayo. Sa gayo'y kanyang iniligid sa bayan ng kaban ng Panginoon na lumigid na minsan, at sila'y masok sa kampamento at tumigil sa kampamento. At si Josue ay bumangon maaga na kinaumagahan at binuhat ng mga saserdote ang kaban ng Panginoon. Ano yung nauna sa procession? Mga saserdote. Ang kaban. Yung mga saserdote, pero ano ang buhat-buhat nila? Ang kaban. It's dark of the covenant. Di po ba? Oo. Now, to be champion in the conflict, ang mauuna ay yung presence ng Panginoon. Amen. Dito, nauna yung Ark of the Covenant, tapos
yung mga sacerdote, yung priest na mayroong ang tawag dito sa Ilocano, tangguyob. Yung pakakak. Yun ang patunugin. Tapos sabay na sigaw. Doon po sa verse 5, ang sabi dito, when you hear the sound of trumpet, that all people shall shout with a great shout, the wall of the city will fall down flat. Ito yung nangyari doon. Kaya, ang sekreto doon, champion, siyempre yung champion dyan. Makukuha natin, makakamit po natin yung pagiging champion in the conflict if we go under the banner of our Lord Jesus Christ. Kasi yun ang nauna, pag doon sa procession, ang nauna is the Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant ay nandun yung presence ng Panginoon. Yung pagsigaw nila, yung sa trompeta, kaya bang pabagsakin yon? Hindi mo kaya pabagsakin yon. But because of the presence of God, bumagsak yon. Kaya makikita po natin dito na ang battle, the cosmic conflict, tapos yung champion of conflict, isa lang doon, we should be in the side of God. Hayain natin na siyang mauna sa ating mga battle sa buhay. Minsan kasi, sinusulo natin yung battle mo sa buhay. Ang tingin natin yun ay Jericho. Sa ating mga nanonood, mga kapatid, minsan, yung mga problema natin sa buhay, ang tingin natin Jericho. For example, yung temptation, yung trial sa buhay, yung kahirapan, at ano pa man dyan, pag tumingin tayo, Jericho ito, mataas yun. Para bang hindi pwedeng pabagsakin. Pero ang lesson po natin sinasabi sa atin, na in the presence of God, gaano man katibay yan, na fortress, but in the presence of God, babagsak yan. Yung Jericho sa buhay mo, yung Jericho sa buhay ko, at sa buhay nating lahat, pag ang Panginoon ay nanguna, bagsak yan. Amen. Totoo yun. Kaya nakuha yung punto ni Pastor Marvin na iuuna yung arka dahil yun yung presensya na. Hindi mauuna yung mga pare. Sino yung mga paring ito? Mga tao lang ito. Pero yung arka, yun na nagpapatuloy na presensya ng Diyos. Yung mga kalaban ng mga Israel dati, kung alam natin, masusuri natin sa banal na kasulatan, dadalhin din nila yung mga Diyos-Diyosan nila. Na alam nila na yung Diyos-Diyosan ay yun ang magpapanalo sa kanila. Kaya nga't yung mga Palestina, kung sila ay manalo, pupunta sila sa kanilang Diyos-Diyosan na magpapasalamat. Dito sa Israel naman, magpapasalamat at ang lakas nila ay doon din sa Diyos na tumawag sa kanila. At ang pinakasigurado at tiyak sa lahat sa ating pakikipagdigma ay matatagpuan dito sa Exodo 15, Pastor, versikulo 3. Exodo 15, versikulo 3. Kung sino itong dapat nating pansinin. Ang Panginoon ay isang mandirigma. Panginoon ang kanyang pangalan. Nakita mo. So, kung ang bawat isa sa atin ay iuugnay natin, sumuko tayo sa ating Panginoon Diyos na mandirigma na nagpakita kanino kay Josue. Na kinilala ni Josue na sino ka? Ikaw ba'y kasama namin o kalaban natin? Laban namin. Na doon nagpatira pa. Ibig sabihin nito ay kumikilala si Josue na ang labanan ay hindi sa kanyang lakas, kundi ang labanan ay labanan ng Panginoon Diyos. Kung maalala natin sa mga nakaraan, sabi naman ng kasulatan, God will fight for you. So ang Panginoon Diyos ay nagbibigay ng katiyakan na ang kanyang pangako ay patuloy na kanyang ginaganap
na kung saan tayo lamang ay sumuko, gumanap, at magbigay pansin sa kanyang paanyaya na ang mandirigmang ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At doon sa pangalawang Kronika, Pastor, 32 verse 21, 2 Chronicles 32 verse 31, ito ay wala ng lihim-lihim, nakilala ng lahat ng mga nasyon na kalaban ng Israel na ang lumalaban sa kanila ay hindi sila mismo, kundi ang Panginoon Diyos. At Verse 21, 32, ang 21. Panginoon ay nagsugo ng isang anghel na naghihiwalay ng lahat na makapangyarihang lalaking may tapang at ang mga pangulo at mga pinunong kawal sa kampamento ng hari sa Assyria. Sa gayoy bumalik siya na nahihiya sa kanyang sariling lupain, at nang siya ay dumating sa bahay ng kanyang Diyos, ay pinatay siya roon ng tabak nang nagsilabas sa kanyang sariling tiyan. Kita mo? So, yan ay isang kwento na isang labanan na mismo ang Diyos ay nagsusugo siya ng anghel na siya mismo ay lumalaban sa mga kalaban o kaaway ng mga bayan ng Diyos. Kaya ang isang tiyak dito na pangako ng ating Panginoon Diyos sa alitan ng mga kampiyon ay wala nang iba kundi ang ating Panginoong Hesus siyang lumalaban. Di ba may kanta na Champion of Love? Yan ang siya ang tinutukoy doon ng ating Panginoong Hesus na champion sa lahat ng mga bagay kung tayo ay sumuko o kaya sumangguni sa kanyang kalooban, Pastor Julius. Yung pinabasa mo kanina, Pastor Ray, na sa Exodus 15:3, the Lord is man of war. Yun yung sinasabi niya. May nakita ako dito sa aking pagbabasa na kung saan yung isa sa mga napakaraming title na pangalan ng ating Panginoong Diyos ay Jehovah Sabaoth, na ito'y ginamit na title na 285 times sa Old Testament. Kanya nung si Martin Luther sa kanyang Reformation hymn ay sinulat niya yung awit na A Mighty Fortress is Our God. Doon sa gitna noon, sabi doon, Lord Sabaoth is His name. Dito binabanggit ng ating Panginoong Diyos ay warrior. Kanya't ito yung nakita ni Josue na kung saan yung discuss natin kanina na yung conflict, yung battle na yon, yung tunggalian na yon ay sa Panginoong Diyos lamang. Sila ay magiging champion sa battle dahil sa Panginoon, ang presensya ng Panginoon ay nasa kanila. So ngayon tayo dadako naman sa pangatlong punto nating pong pinag-aaralan, conquering conflict. Ano yung ating makikita dito, Pastor Marvin? Sa pangatlo na punto na ating makikita sa leksyon natin. Dinan natin yung salitang conquering, to conquer. No. Tingnan natin yung sequence para maintindihan po natin. Doon po sa verse 11, ano pong sabi doon? Chapter 6, verse 11. Sa gayoy kanyang iniligid sa bayan ang kaba ng Panginoon na lumigid na minsan at sila'y namasok sa kampamento at tumigil sa kampamento. Verse 15. Verse 15, at nangyari ng ikapitong araw na sila'y bumangong maaga sa pagbubukang liwayway at niligid ang bayan ng gayonding paraan na makapito ng araw lamang na yaon kanilang niligid ang bayan na makapito. Tingnan natin yung sequence. Kung yun ay ikutin nila ng 1 week. First day, ikot sila, umikot, walang nangyari. Second day, walang nangyari. Third day, wala pa rin nangyari. Now, ano yun, 100% participation kaya anong pag-ikot nila?
Ano ang akala nyo mga kapatid? 100% ba nung pag-ikot? Ibig sabihin, nakisangkot lahat ng nandoon. No? Then, siguro pag nandun ako, nakakapagod naman ito. Wala naman Ikot na, wala ikot. namang nangyari. Meron bang gera na ikutin mo lang 'yon? O hindi ka naman makikipag laban doon. Ikutin lang. Ang instruction sa kanila, ikutin. Ikutin. Now, yun pala, to conquer, there must be an obedience. In the spiritual warfare, mga minamalang kapatid, mahalaga yung pagsunod. Amen. Kasi pag hindi po tayo sumunod sa Panginoon at yung gusto ko lang ang mangyari, yung gusto natin ang mangyari, hindi yung gusto ng Panginoon, at the outset, talo ka. Nasusundan niyo po yung ating pag-aaral po dito. Then, pag tinatamad pa, wala naman nangyari. Ikot tayo dyan. Bakit ako makiki-involve? Na mga minamalang kapatid, yan din sa evangelism, ganun din. Pag mag-evangelism tayo, may care group tayo. Ang una ba namang tatanungin, ilan ang makukuha ko dyan sa budget na yan? Diba? First one pa lang yun First step pa lang ng battle. First step pa lang ng engagement. Ang iniisip na, yung personal benefit na. So the moment na pumasok yung personal interest ng mga to, sabi, wala namang nangyari. Bakit ako makipag-participate? Iikot ka na gano'n, nakakapagod yan. Mag-evangelism ka, nakakapagod yan. Pareho lang naman, walang mangyayari. Mga ganun ba na little reasoning sa daily encounter natin yon, parang may Jericho tayo sa buhay. Then once a day, then ang instruction sa kanila, on the seventh day, 7 beses. 7 beses yon. So, bali, 13 times nila na inikot yon, starting from the first day until Saturday. Hindi naman na sila nag-of worship, umikot lang. Wala naman Sabbath school lesson, walang oras ng pag-aaral, umikot lang sila. Diba? Pero ang point doon ay sumunod sila sa commander-in-chief. Yung victory doon sa conflict ay yung pagsunod doon sa commander-in-chief. Kaya nga, ang sabi doon sa, paborito natin ito doon sa Revelation 14:12, tingnan yung pagsunod doon sa pagsunod doon sa commander-in-chief. Tingnan niya, very clear dito na sinulat niya. Narito ang pagtiyatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Yun. Maliwanag yun, mga kapatid. Maliwanag yun Yung pagsunod. Anong susundin doon? Ang sabi doon, keep the commandments of God at yung pananampalataya ng Panginoon. Yung battle nito, kasi minsan napansal ako doon sa pumunta kami ng Israel. Pinuntahan namin yung site ng Jericho. Yung wall, you cannot imagine yung wall. Talagang malalaki yung wall. Malapad pa. Malapad yon, tapos ikutin mo yon. Then, kung hindi sa Panginoon, hindi bumagsak yon. Kaya, mga minamahal kapatid, yung ating mga araw-araw na battle sa buhay, pag hindi natin ni-recognize ang presence ng Panginoon, hindi babagsak yon. At kung hindi babagsak yung wall of Jericho, tayo ang babagsak. Tayo ang babagsak doon. Ikaw ang mahuhulog doon sa wall of Jericho. Pero yung conquering conflict, kasi mga minamahal kapatid, yung warrior na yan ay ang ating Panginoong Jesus. At through obedience, we can win
the battle by the grace of God. Amen. Kasi yung sumusunod lang yung obedience, yung tumutupad, yun yung taong isinurrender niya yung buhay niya sa Panginoon. Mahirap tumupad kung hindi ka nag-surrender. Di ba? Yung bang, pag kunyari, yung pag natalo ng gera, yung anong tawag yung natalo ng gera, yung prisoners of war, POW, yung prisoners of war. Yung prisoners of war, wala silang magawa yun. Oh, kung ano yung sasabihin nung yung nakakuha sa'yo, sundin mo. Kasi pag hindi mo sundin, patayin ka. Oh, ganun din yon. Para bang ang isang mananampalataya ay magkaroon lang yan ng victory pag marunong sumunod sa ating Panginoong Hesus. Amen. Pastor Jules, gusto kong basahin mo yung Efeso 6, 10 hanggang 18, na ito yung pagkatapos na salita ng magpakalakas ka, sabi ng Panginoon kay Josue, sinasabihan din tayo sa bagong tipan na magpakalakas tayo ng gumawa ng mabuti. At yung pangatlong punto na magwawagi tayo dito sa alitan o tunggalian. Ano ang gagawin natin? Narito yung mga prinsipyo na isa-isahin natin para malaman ng bawat isa sa atin kung paano magtagumpay, Pastor. Sa katapos-tapos ay magpalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Sapagkat ang ating pakikibakay hindi laban sa laman na dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga pangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo ng inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat na nangagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na nagsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Ayan. Tapos na ang labanan. Nagwagi na ang bawat isa sa atin, Pastor Marvin, Pastor Jules. Sapagkat sinasabi dito na isuot natin yung belt of truth, yung katotohanan. Ibig sabihin, tayo ay mabuhay na may honesty, integrity, at grounded yung ating isipan sa salita ng Panginoong Diyos. Yung breastplate of righteousness naman ay yung dito sa may suot, sa may baluti ng katwiran, ay ito naman yung nagpapakita na walang korupsyon sa ating pakikipaghalubilo, yung pakikitungo, tapat tayo sa bawat isa, at tayo ay mabuhay na may katwiran, kabanalan, at lahat ng mga akusasyon ng kaaway ay ating sugpuin. Yung kanyang panunupil, yung kanyang mga tukso, ay ating mapagtagumpayan ito kung tayo ay grounded o kaya yung righteousness ng ating Panginoong Hesus at tayo mabuhay na tapat na naglilingkod na may pagsunod. Ganon din yung shoes of the gospel of peace. Yun, maganda. Yung sa paa, panyapak. Ibig sabihin nito, Pastor Jules, ay mag-outreach tayo. Yan ang exercise ng ating pananampalataya para sugpuin natin ang pagiging tamad sa gawain ng Panginoon Diyos at paglilingkod sa Kanya. At lahat ng mga ito ay nagbibigay ng isang paraan na tayo magpakalakas, na magpakatapang, na ito'y paggawa ng isang mabuti sa harapan ng Panginoon Diyos. Amen. Kaya pag tignan natin
yung situation natin ngayon, we are in the cosmic battle. Hindi natin alis yan. Oh, nandiyan na tayo. Nandyan tayo. And the only surety doon sa cosmic battle yan is through dependence to God. Amen. Yun lang yun. Yung ating panagsanggir. Panagsanggir. Pasakop tayo doon. Kaya dapat kinakailangan magpasakop tayo sa Panginoon. Then that's only the thing that we can conquer. Okay. Kasi ang kwan po natin diyan ay we have already the champion. We have our Lord Jesus Christ. And the only thing is kung hindi ako pasakop sa kanya, I will never experience the victory. Yeah. Pero the moment na pinasakop ko ang aking buhay, pinasakop nyo ang inyong buhay sa Panginoon, then that's only the guarantee na mayroong victory over Jericho in our personal lives. Amen. So, kailangan natin na tingnan na ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos at hindi iyong kakayahan natin, yung human strength na nagbibigay sa atin ng champion dito sa conflict. Mga kapatid, sa likod ng bawat tunggalian dito sa mundo ay may isang dakilang labanan. Ang dakilang kontrobersya sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. Ngunit sa gitna nito, mayroon tayong bayani ng labanan, ang ating Panginoong Hesus. Ang Panginoon mismo ang nakikipaglaban para sa kanyang bayan. At sa pamamagitan niya, nararanasan natin ang tagumpay sa labanan. Hindi sa ating sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga't kapatid, kapag dumaraan kayo sa mga labanan ng buhay, tandaan ninyo ito. Una, huwag lang kayong tumingin sa problema. Huwag tumingin sa Jericho na binabanggit kanina. Tingnan natin ang dakilang tunggalian, ang ating Panginoong Hesukristo na kasama natin. Pangalawa, huwag kayong umaasa sa sarili. Magtiwala kayo sa bayani ng ating labanan, ang ating Panginoong Hesus. At ang pangatlo, huwag kayong lumaban ng nag-iisa. Umasa kayo sa Diyos na siyang magbibigay ng tagumpay. Amen. At dahil si Jesus ang ating pinuno at mandirigma, may katiyakan tayong darating ang araw na matatapos ang lahat ng tunggalian at ang walang hanggang kapayapaan ay maghahari. Kapatid, may laban ka bang hinaharap ngayon? Pakiramdam mo ba ay napapaligiran ka ng problema? Isuko mo ang lahat sa Panginoon. Hayaan mong siya ang maging mandirigma ng iyong buhay. Magtiwala ka sa Kanya at siya ang lalaban para sa iyo at magdadala sa iyo tungo sa tunay na tagumpay. Maraming salamat po sa inyong lahat at lalong-lalo na sa ating mga panauhin sina Pastor Marvin Diaz at kay Pastor Relino Urbi sa kanilang pagbabahagi ng kalaman at inspirasyon mula sa ating leksyon. Tunay na napakayaman ang ating naging pag-aaral ngayong araw. Ngayon din po ay taus-pusong nagpapasalamat tayo sa lahat ng nakibahagi at nakinig sa atin sa oras ng pag-aaral. Naway ang mga aral na ating natutunan ay maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Magpalalim sa ating pananampalataya at magbigay ng pag-asa sa ating lahat. Tayo po muna'y makinig ng isang tanging bilang. Pagkatapos ay hilingin natin si Pastor Marvin Diaz na pangunahan tayo sa panghuling panalangin. Ang Diyos sana kusang nanaog pagkat tayo'y Kanyang mahal doon sa krus. Tayo'y sinakop
Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, marami pong salamat na ipinakita niyo po sa amin na kayo ang aming kapitan. Mayroon man kami pong hinaharap na heriko sa aming pamumuhay. Ngunit pag po kami sumunod po sa inyo at nagkaroon kami ng pananampalataya, itong mga balakid na ito ay magkakaroon po kami ng victory. Nawa, Panginoon, ang victory yan ay maranasan namin. At aming pong hinihiling ang banal na Espiritu ang siyang tumaan sa amin. At ang Panginoon ng hukbo, walang ibang aming Panginoong Yesus, siya ang mga siwa sa aming buhay. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kapatid, muli ay inaanyayahan namin kayo sa mga susunod na edisyon ng ating programang Oras ng Pag-aaral. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Diyos.